kami mo ay magsilbing tiglabay pangutana no sa atong magtutudlo karong gabi na. Walain kundi si Sir Eduardo Lagos, no? Supervisor sa DepEd by 1. So, ngilingig na ato ang magtutudlo karon gabi una og matag Sabado, no? Sa gabi. So kini si Brad Joven Halbuna moingon that nos ex Deo somos, kinovit Deum audit nos, kinon est ex Deo non audit nos in hoc cognoscimus spiritum veritatis et spiritum erroris. Kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios mamati kanato, apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Inaagi ini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo sa baka. Unang 1:4-6. Ug akong kauban Liwat naman yung gabi sa tanan. Ako di ay si Brother JB from Bacolod. Masumala diha sa Sinata ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, nga kung sa Latin pa. Et comisitis veritatem et veritas liberavit vos, nga kung sa atong pinulungan. O kung sa English pa, you shall know the truth and the truth shall set you free. So sa dyan, sana sa nindot ng mga pulang nila sa Biblia nga ginhanglan, pangitaon nato ng kamatuoran, no? Kay ang kamatuoran mo ay pagapahigawas ka nato. salamat Sa mga igsuon. Brad JV, sumayang gabi pag-usab, no? So, ang atong tagaan og hubad karon og tubag sa Katoliko pinaagi ni Brad Edward Lagos kining issue sa ribulto og mga larawan. Bulto og mga larawan. So, grabe ba no? Sukad sa una, sukad sa high school pa ako, mao ni kasagaran yung ginaatake sa mga laing tinuhuan. No? Especially, no? Pag sa akong pag-experience, bisan na anak ka sa simbahan, sa una, sa Kristan ko, di ba? Sa Kristan ko sa una, pero wala giya ko minatudlo, no? Wala giya ko kabalo kung sa itubag sa Katoliko, kabahin anong pangutana. So, sa karon, no? Karong tiniuna, nagapasalamat ako nga at least ma-explain sa atong igsuon Brother Edward Lagos kung unsa ba gayud ang pagpanudlo sa Iglesia Katolika kabahin sa mga larawan diya sa Santa Iglesia. Ang una nga supak ani nila, Brad JV, no? Kaning ilang basahon dayon kining naa sa Exodo 20, bersikulo 3 ngadto sa 5, nga kung diin ang mabasa, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abuguan ako. Usa ka na sa bersikulong ilang gamiton Rajivi. Unya unsay mabasa nato ulain usab nilang gamiton Rajivi kaning naa sa Deuteronomio 4:16. Unsay mabasa Rajivi? Sa Deuteronomio 4:16 at ang mabasa diya Tagalog. I-translate na po natin sa Tagalog bro. Sige na. Pwede lang po Tagalog o in English. Sa Deuteronomio 4:16 at mabasa diri nga huwag kayong gagawa ng anumang larawan o pasambahin, maging mga larawan ng kawangis ng tao. Ang grabe, biskan larawan ng kawangis ng tao, huwag yung sasambahin, di ba? Klaro kayo. Sa Bisaya ana JV, ayaw kayo paghimog larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki ug babae. Unya dugangan pa gud nila JV, no? Sa Salmo 115 bersikulo 1 ngadto sa 10. Unsay mabasa nato diha? May gala nga ang ilang mga Dios aduna baybaba apan dili makasulti. Nay mata apan dili makakita. Adunay ilong apan dili makasimbot. Adunay kamot dili makagunit. Adunay tiil apan dili makalakaw. So likor mabasa sa Biblia. Mabasa sa Biblia JV. Tulo, no? Exodo 23 ngadto 5, Deuteronomio 4:16, Salmo 115:1 ngadto sa 10. Unsa ako man nato ni pagpabilang usa ka Katoliko? Kay diba? Kalabanan ani daghan nang namalhin sa laing kuan sekta tungod kay lagi tungod ani mga larawan. Ato kining uban na uban nga pastor katong diri pud sa Bacolod, iyang gitasak-tasak ang mga larawan.
larawan sa Birhen Maria, larawan sa Santo Niño, ilang gipamuak. Unsa may ikasulti nato ani? Sa ikatubag sa Katoliko. Sa Atong ikatubag. ihatag sa atong magtutudlo. Brad Edward Lagos. Bueno, mayang gabi, no? Mayang gabi sa atong mga kaigsunan. Ilibiragod, Brad Jubin, atong host o si Brad Vicente o GB. Mayong gabi. O sa atong mga tigpaminaw, no? Atong mga nag-follow sa atong live, no? Gimension ganiya sa ating igsuon si Brad Jubin, no? Ato dahil nga, sa dili pa nato tubagon na Brad Jubin, no? Kay medyo kinahanglan taas-taas ng mga panahon ini kanya kanang atog yung masabtan kay ang mga termino kinahanglan atong sabton usa aron nga at makapahayag kita o ang atong pagpahayag maklaro nato, no? Kay ang ato amang god nga prinsipyo nga gibarugan nga ang tibuok nga matuoran may atong tamdan dili kay magtamod rata sa kamaturan nga kulang pa. Kaya namingingon nila na half-truth is more than just a lie. Nga, ang pamatasan usahay sa atong mga kaigalaan, sa atong mga kauban nga na pa sa gawas, no, sa may sakop sa Simbahang Katoliko, nga mugamit sab sila og Biblia. No? Mugamit og mga bersikulo apan kitawag na sa English o mga cherry picking ba nga kung bantay nila nga magustuhan nila ang maong bersikulo unya basahon murag topping sa ilang ideya mo na ilang huptan sa way pag kinbitaw gingon nga sa way pagbasa sa laing parte sa Biblia sama pananglit sa gihisgutan ni Brad kining Jubin mukutlo sila sa Exodus 20. No, kanang sa Exodus 23, no? 3 ngadto sa 6. Ang Dios nagdili gyud pagpabuhat bisan unsa nga mga linilok nga mga larawan. Ang atong timan-an unsay hunahuna sa Katoliko. Na usa ka Katoliko nga wa magtuon ug way ibang kaagan bisan na lang pagpakli-pakli sa Biblia makaingon nga tinuod man ang gibasa tuod. So pero kung atong susihon pag-ayo unya ang prinsipyo nga atong barugan mas halapad kaysa basahon nato nga teksto makaingon ta nga kinahanglan siya og balance of understanding. Nga ang giingon sa gikutlo nga bersikulo usa day ka relatibo. Dunay buot ipasabot lamang apan dili kini absoluto. Pananglit, giingon nga dili ka magbuhat og larawan. Gisugo ka na sa Ginoo. Apan makapangutana kita sa laing parte sa Biblia. Doon na ba nagsugo ba usab ang Dios og pagbuhat og larawan? Unya mo yung kita. Na kita ipruiba niya na kita ebidensya. So niya ang pagiha sabton ba nato nga nagkasumpaki ang sugo sa Ginoo? Wala. Dili gayud magkasumpaki siya Brad Jubin. Ilang ipaway. Mura ba? Gisabog. Pananglit. Mubasa sila ang Exodus 20. Pero wa sila kabantay nga ang Dios usab nagsugo kang Moises pagbuhat og larawan nga linilok kirubin na sa Exodus 25 kapitulo 18 ngadto sa bersikulo 18 ngadto sa 19 kanato basahon no. Na mas maayo nga sa sunod nato Brad Jubin nga i-display gud nato sa atong screen ang atong pagbasahon nga mga teksto aron nga ang atong pagsabot mas maayo yun nga atong yung na-display nga ang atong mga viewers mubasa usab kauban nato no pero karon sa watay dili pa ta maka-provide niya na ang atong prinsipyo lamang mo'y atong
gamiton pinaagi sa pagsabot sa mga nakasulat sa Biblia. Nga sa pagkatinuod, dunay parte nga nagdili ang Dios pagbuhat og larawan apan dunay purpose, Brad Jubin. Oh, Brad JB. Nga dili ang gidili kadtong ilhon nimo nga Dios. Oh. Diyos. Oh. Nga naman, Brad, what ay dunay nigila? purpose. What ay nigila nga Diyos sa mga Katoliko ning larawan? Kaya mga kirubin, kinsa may butanang Katoliko nga nagsimba niya na, ingon nga Dios, wa gyud. So, ang sentido komon magtug-an nato nga importante ang hustong pagsabot. Sa sugo, dili ka magbuhat, apan sa Exodus 25, doon na masagi pabuhat ang Dios. Kung luhi ka ang ato ang gamiton, kadto diay gipagdili sa Dios pagbuhat og larawan nasa Exodus 20. Doon na siya purpose nga dili ka magbuhat kun kini simbahon mo katumbas sa Dios o ingon nga Dios. Oh. Pero sa Exodus 20, masabot nga Exodus 25 nga hindi pa buhat. Wala kasumpaki ang Ginoo niya na. Danha lang sa pagsabot sa tao. Sige, Brad Jubin. Pwede mo dungag. So mo to siya kuan mga higala mga igsoon, no? Unya dugang niya na kay ang ilahang pagkuan ni pagsabot pud, no? Literal ning ilahang pagbasa. Unya kaning ilaha pong problema ani mga higala kaning pagsabong sa mga teksto, no? Kay dili man ni mahimo nga atong pagsabungon ng teksto nga sayo pang usa insakto ang usa. Kay dili man mo itumong sa Biblia nga paawayon ng mga tao. Ang problema na ini sa nagbasa. Unya dugang niya na kay kaning naa sa no ato ning kanon kaning sama sa gingon sa atong magtutudlo Brad Edward Lagos na dinhi sa Exodo 25 18 nga 20 nga mabasa paghimog duha kalarawan sa kerubin gikinahanglan nga ang ilang pako magbukhad ug ibutang kini sa sudanan nga papan nga bato ug didto ako makikita kaninyo, no? Dili pasabot nga kaning Exodo 25 nga mao ra gyapon author sa Exodo 20 3 nga to sa 5 or 6. Dili pwede nga iyahang ideya o ang pagsulat niya niini magkasumpaki mga higala. Ang klaro kaayo ang giingon sa Exodo 20 ako lamang balikon, no? Ako lamang i-reiterate nga pagyukbo isip Dios. Kaning mga Katolikong ato makita diya sa katedral, mga pastor mingon dayon, klaro kay na inyo mga ato sa katedral dunay maglulod. Maglulod sa tubangan sa rebolto. Kana igsoon wa kana nagpasabot nga giila sa maong mga Katoliko ang mao nga kuan. Unya sa unang Kronikas 28:18 ngadto sa 20. O gisultihan usab ni David si Salomon bahin sa sulod sa templo may gala nga butangan og rebolto sa kerubin nga binukhad ang mga pako ibabaw sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Mao ra mensahia ang naisulat sa Exodo 25:18 ngadto sa 20. Unya sa ikaduhang Kronikas 3 bersikulo 10 ngadto sa 11. Ang templo sa Dios gibuhatag kinulit nga mga rebolto sa kerubin gikan sa salog hangtod sa bumbong sa templo. Perting dagana? Gikan sa salog ngadto sa bumbong sa templo. Nya dako kining templo sa mga Hudiyo, no? Dito sa Israel. Unya sa Ezekiel 41 bersikulo 17 ngadto sa 20. Diin ang templo sa Dios gikulitan og mga larawan dagway sa kerubin sa tawo nga mga balaan. Sa kerubin sa tawo nga mga balaan. Sa klaro tataw mga higala nga dili nato kini dili nato ni sabton, no? Isabong nato ang bersikulo kun dili ato ni siyang sabton pinaagi sa konteksto. Siyempre kaning may konteksto unsa bay tuyo og tumong sa maong sa nagsulat kanus kini masulat, no?
O mismo kung atong i-interpret ang binuhatan sa usa ka Katoliko nga nagluluhod sa larawan, klaro ba ka o sigurado ba ka nga iyang intention mao ang pagsimba niyang larawan sa Dios? Atong ihatag ni Brad JV. Brad JV. Lindot kayo ang topic karon, brothers, no? So, ang akong tubag, ang dugang tubag na ko, my dear brothers and sisters, no? Nga mga atong tignomina diha. Ano siya kasagaran atake, no? Exodus 20, mana silang 3 nga sa 5 nga ayaw, no? Wag kang gagawa ng anumang larawan, no? Ayaw pagbuhat o larawan no, sa mga Diyos. Based on my experience, no? Kung atong lantawon ang mga Katoliko, mura sila nagasimba sa bato o sa papel. Pero one time, Sir Docs, samtang ako na sa jeep, gasakay ako sa jeep ba? Doon ako yung nakita nga usa ka bata. Usa ka bata nga tubang sa cellphone o niya iya kining ginahalukan. Natingala ko, akong gipangutan ang bata. Oh. So, kinsa imong gihalukan? Nito bag man ang bata nga iyang mama. Iyang mama daw. Nakita na ko sa cellphone na ay picture sa iyang inahan. Na kung atong lantahon, isip sa paglanta na naghukumdayan ko, sa kung atong lantaw, murag makaingon na unsa naman yung bata, nga nung iya maning gihalukan ang cellphone. No, pero wala di ta kabalo nga ang iyang gihalukan para sa iyang unahuna atong iyang inahan. Mapo na sa itong mga Katoliko, nga dili pasabot nga nagaatubang kita sa larawan, kanang papel o bato ang atong alagaran diha. No? Kung dili, kato gina-representahan sa larawan. No? Gina-representahan ang larawan. No, kung ato lang taon sa sama sa cellphone sa akong gisultigan niya, cellphone lang taon mo. Cellphone ba na o iyang inahan, di ba? Pero kung atong pangutan-on, dili di ay cellphone ang iyang gihalukan para niya. Kung dili katong iyang inahan, no? Simple lang ang pagsabot nga mas maayo pangutan-on nato dili kay igo ra ta nagukunghala. Nagsimba sila sa larawan, nagluhod sa larawan, which is sayo. Nasa pagkatinuod, larawan ka na, dili ang bato o dili ang papel. Kunya, para po na ako, Sir Docs, no? Kung ibutang na ako nga ibutang na ako akong picture. Yes, ibutang na to, papel na, di ba? Kung ka na nga papel, ilang yaga-yagaan, tapakan, maapektuhan ko. Di ba? Maapektuhan ko kay bisag papel na, pero ako ng larawan. Maapektuhan ko. Sakit na para nako. Unsa pa ka sa Dios, di ba? Kung ikaw ang Diyos, ikaw si Kristo, butang na ito nakakasalangit. No, nakita nimo nga ang imong larawan, gitrapuhan, no, gialagaran. No, grabe, gibantayan pag-ayog, larawan pa lang. Unsa imong mapil? Di ba? Kung larawan pa lang, makita na, wow, grabe, larawan pa lang, ilan akong gisimba. No, through my image. No, unsa ba ka kung ako mismo mo pakita? Di ba, buot pasabot nga, larawan pa lang gani, grabe na magkuha ng mga taon sa baka ang personal. Tinood na. Medyo nawala si Brad JB. Nawala si Brad JB. Doon na po ilahing pangutana dari Sir Docs, no? Tanan bang matang sa larawan gidili sa Ginoo? Unsang matanga sa larawan ang gidili? May kailang pangutanahan nga kung ano, atong sabton niya atong sawan kay importante nga masabtan nato gyud, no? Ilabi na sa ato ang mga nagpaminaw o ato ang mga viewers karon. Tanan bang larawan gidili. Mo na akong gikaingon ganiha nga the prohibition of using images is only relative and not absolute, no? So ako gibutang sa nato ang kamatuoran nga ang pagbuhat gay og larawan dili sa tanang higayon gidili. So masabot nato nga ang tanang larawan gidili ba? Wala siya gidili. Dili ang tanang larawan gidili, no? So, doon ay gitugot ang Dios sama pananglit dianang sa Exodus 25 nga gipabuhat si Moses og larawan sa kirubin ug sa ubang parte sa Biblia doon sa gipabuhat, no? Imo man tong gi-mention ganiha sama sa Kronikas, no? 3:13
3 nga to sa city, sa Ezekiel 41, 18 nga to sa 19, nga sulod sa templo sa Dios gipahimo ang larawan sa mga kirubin o mga larawan sa tao gani o mga diha sa templo gayon o larawan mga linilok. So pasabot nato nga dili tanang larawan gili gyud sa Ginoo. So relatibo ang maong sugo kunya mo na nga sa context angay natong sabton, no? Angay natong sabton nga duna sa gitugot ang Dios. Busa kanang pagpamasangil nila nga og paghatag sa ilahang konklusyon o claim nga sayop ang Iglesia Katolika o ang mga Katoliko tungod kay dunay larawan, dili na siya mo sakar. Dili na siya mo wala na ibiring maong claim tungod kay usa ka na ka wa naghupot sa kamatuoran. Tungod kay sa Biblia, sayod kita nga ang Dios dunay gidili og dunay sa gitugot. Mano si klaro. Kanya akong pangutana diha kung atong lang taon, di ba ang wala gitugot mao makatong mga Dios dili ba? So kung atong basahon ng Biblia, Sir Docs, no unsa man sila nga mga Dios, di ba? Katong mga Dios nga gidili unsa man sila? Naa ba na mabasa sa Biblia, Sir Docs? O na Brad JB, kumbaga dahil diha. Kinsa man ni sila? Nga katong mga Dios nga gidili sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia kung atong basahon ang 2 Hari, no, dira sa kapitulo 23, ato lang ta mabasa diha nga ang mga Dios nga gidili mao na sila Astaroth. Ang sabi na JV, 2 Hari 23 versikulo 1 ngadto sa atong ipakita sa atong mga viewers, no, kaning bersikulo. Ipakita gyud. Kung ato na siyang basahon ng tibuok chapter igsoon, no, dira nato mabasa Kani, bersikulo 4. sila nga mga Dios. Naana diha basahon mo tibuok chapter. Dagana sa dira kung kinsa man na sila nga mga Dios. Unang Hari 11:33. For Baal, ang nga kapitulo sa Docs? Baal? Nasa Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. 11:33. Yeah. Basa, Brad Jubin. Because that they have forsaken me and have worshipped Astoreth, the goddess of the Zidonians, Chemosh, the god of the Moabites, and Milcom, the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes in my judgments, and as to did David his father. So ato masabtan nga kini sila mga ila nga Dios, no, sa dunay mga katawhan nga giila nila nga mao ilang Dios, pero alang kana to mga Dios kana sila tungod kay mga dili na sila tinuod. Unsa man dayang kini mga Dios, no? Mao ni sila ang mga nagrepresentar sa mga butang nga mga dili tinuod. Ato na mabasa sa Unang Korinto kapitulo 8:4. Unang Korinto kapitulo 8 versikulo 4. Alayon kog basa. And as concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and there is none other God but one. Okay, so ang idol, they are nothing in this world. Sa ito ba, wala na sila, dili na sila mga tinuod. Wala yun siya kay usa lamang kita ka Dios. So munang gihisgutan sa Unang Hari kapitulo 11 bersikulo 33. Mao na sila yung mga gipanghisgutan diha nga si Simos, si Milcom, si Astaroth, usa ka Dios nga Diyosa nga babae. Mao na sila yung mga Dios. O diha pud sa Isaias 46, no?
46. Versikulo 16. Palihog ko, Brad 16. Jubin. Wala may 16. Atong basahon. 13 man taman 46. 16. Walay 16 sa King James Bible. Atong basahon. Isaias. Akong lantawon. Hmm. Isaias 46 versikulo 16. Medyo nagkapuliki na. 46. 46 versikulo Atong kuan ha, tabangan. Isaias 46. 13 man taman sir ang 46 sa Isaias. Tumato, Bro Joven, no? Kung ato ng tao, no? Basahan nato diya sa 2 Hari 23. No, ato ng taon dira nga ang mga Diyos dili jud na siya tinuod, no? Gimbutang na diha nga sila na ni ato basahon diri sa kapitulo bersikulo 5, Sa pinaalis niya ang mga 2 Hari 23. 23 versikulo 23 Brad JV. Doon itapot si Brad JV, no? Unya, doon ay pangutana din sa comment section, Sir Kung Dawes. atong basahon diri, mas maayong basahon na nato tanan siya bilang tibok chapter, pero ato diri na magbasa sa verse 5. 5. And he put down Pakibasa bro, verse 5. idolatrous priests Kinsa man na siya of nga the Diyos kings sa panang of ilang Judah, gigawas. had ordained the burnt incense in the high places in the cities of Judah and in the places round about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, to the moon, and to the planets, and to all the hosts of heaven. So good sa 4 bro. So good sa 4. Sa 4. There is a 4 gikan ngadto sa 5, no? And the king commanded Hilkiah the high priest and the priests of the second order and the keepers of the door to bring forth out of the temple of the Lord all the vessels that were made for Baal and for the grove and for the Baal? whole host of heaven. So gisgutan yun na si Baal, no? O si Nebo. Na sa Números 32, Kapitulo 38, Brad Jubin. Números 32 versikulo 38. 38. And Nebo and Balmeon, the names being changed, and Shibma, and gave other names unto the cities which they built. Kana si Nebo. Kung ato silang i-connect, Sir Docs, no? Sama sa imong gisulti kaniya sa unang Korinto 8:4, kini si Baal, wala man dyan na siya nag-exist, di ba? Bugbog na arasaw na atong una-una. No, kung ato lang taon, sama sa Greek mythology, silang Zeus. Wala man dyan na sila nag-exist. Tinuon na, Brad Jubin. O Brad JB. Mao ni sila nga mga kung ayaw gusto sa Biblia nga gidili nga mga Diyos-Diyosan. Kaya wala man sila nag-exist. No, unlike sa ilang Maria, nag-exist ba si Maria? Silang San Jose nag-exist ba? Si Jesus nag-exist ba? Mga kerubin? Una gawin sila ang mga dili tinuod nga Dios. Wala sila nag-exist nga tinuod nga Dios. Pero naa sila sa mythology, no? Brad JB. Sa mythology, mga sugilanon nga mga istorya lamang. Mga myth. No? Unsad may dugang pruweba nato nini mga higala, no? Nga giduna usab, no? Kay katong gisgutan namo Baal, Nebo, Astaroth, namo to sila Astaroth, Asherah. Nag-exist na mythology sa mga Hudiyo probably, no? Kay mga Hudiyo maning konteksto. Sila mo'y naggama-gama og mga larawan ng mga rebulto nga ilang gipuli sa Dios, no? Ilang nga Dios. So kumbaga nipalayo sila sa Dios og nangita og laing Dios. No? Dios kay dili man tinuod nga Dios. So ang dugang pruweba niya na mga higala kining naa sa Ezekiel 41, 18 ngadto sa 20. May ning atong mabasa sa Binisaya usab, no? Ezekiel 41
bersikulo 18. Mao kini ang atong mabasa. Sa mga palmera ug sa mga kerubin, ang hulagway sa palmera ug sa mga kerubin nag-ulhos-ulhos. Matag kerubin may duha ka nawong. May nawong sa tawo nga nag-atubang sa palmera sa usa ka kilid, ang usa nawong sa leon ug nag-atubang kini sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Kwadrado ang mga haligi niini. Klaro o tinaw pas kristal mo igala, no, nga katong giisgutan o gisupak-supak sa atong mga igala nga dili katoliko, mao kadtong giila nga Dios, nga puli sa Dios. Apan kini, no, pipila lamang kini sa mga bersikulo nga atong mabasa nga nagpamatuod nga doon na po di ay gisugo ang Dios nga wa gidili. Correct, Brother Joven. Ako nga lang taon, Brother Joven, no, diya sa same chapter nga gihatag nako diya sa 2 Hari 23. Oo. No, kung atong basahon, si Hosea gisugo siya dira nga panggubon, no, pangdugmukon, sunugon ang mga Diyos-Diyos. Di ba, kung imo na siyang basahon, apan kung imo na siyang padayon, mabasa nimo diya sa 17, 2 Hari 23, versikulo 17, at ang mabasa diya, nanguta na siya. He asked, "What is this monument that I'm looking at?" The men who live in the city answered him, "It's the grave of that godly man who came from Judah and predicted these things that you've done against the altar at Bethel." Josiah replied, "Leave him alone. No one is to disturb his bones." So, klaro kayo, Brother Joven, no, nga sa pagpagguba ni Hosayas, ang mga Diyos-Diyos, iyang iguba silang Asherah, Asteroth, Baal. Kapag kita niya sa monumento, nangutana siya, kinsa man ning monumento. No, ang mga tao nagtubag nga iya kana sa mga tao nga nagtagda nining imong paggabuhaton, no? Ningon siya nga ayaw hilabti. But pasabot taro og tataw kaayo nga dunay jud ay gitugot og dunay gidili. Kay kung tanan kuridas gidili, pati unta ang monumento sa mga godly man giguba pod to ni Hosea. Apan wala tungod kay dunay gitugot ug dunay gidili. Brother Joven? Atong ihatag balik kang Sir Docs. Tinuod kay na nga bisan gisgutan na sa pera ang tugon, no? Pero bisan sa bagong tugon diya sa eksperyensya ni San Pablo, no? Sa dihang naman ang basa, alain ko, Brad Juben, sa mga buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 17, versikulo 23. No? 23. Atong basahon. Mo kini ang mabasa. For as Sugot as 22, Brad 22. Juben. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, "Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him I declare unto you. God that made the world and in all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, and dwelleth not in temples made with hands." Na mo na ipasabot ni San Pablo nga pag suroy niya dito sa siyudad sa Athens. No? Nga sa iya pagsuroy dunay altar gani. Kadtong mga tawhana kaya sila mga pagano sa pagsuroy niya dito, pero bisan pa dito sila nga wa nakaila sa tinuod nga Dios, duna sila'y altar nga gibutangan nila inscription, no, nga to an unknown God. Mao nay gipaila-ila didto ni San Pablo nga mao nay Dios nga tagbuhat sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta, no? Nga bisan makapangutanat nga sala ba didto nga dunay altar dito nga gibutangan sa imahe ni anang gitawag nilang wa nilang nailhi nga Dios dito sa Athens.
So masabot na to nga bisan gani ang mga pagano, no, doon na sila mga statua dito, no? Doon na sila gibutang nga mga altar to the unknown God. Mao na gipaila-ila dito ni San Pablo nga balido di ay nga bisan dunay usa ka statue dito. Klaro kayo, Sir Docs, gipatindog. nga iyang giingon din sa Binisaya, kanang inyong gisimba bisan wala ninyong hiilhi, mao karon ang Hiilhi. akong gipailhi. Gibuhatan pa nilag, Brad Joven, gibuhatan pa nilag altar. Sunod na gay action sila nga gihimo. Maila diha nga balido unya dili kawang ang pagbutang o mga larawan, no? Nga larawan kay bisan si San Pablo iya magipaila dito nga dili to kawang ang inyong pagbutang niya ng altar tungod kay kanang wala ninyo nailhi nga Dios, mao na siya tinuod nga Dios nga kagbuhat sa kalibutan. Mga tanang mga butang, the Lord of heaven and earth. Brad Joven. Nya doon ay pangutana diri, Sir Doc, si Brother Melbert Fernandez ganina pa nino. Unsa kuno diferensya sa icons ug idols? Kaya mga terminolohiya nga ato tamdan, pwede niyong unahan mo ninyo tubag, Brad Joven, no? Kaya kanang icons gikan man sa pinulungan, no, nga icon, no? Icons. A painting of Jesus Christ or another holy figure, typically in a traditional style of wood, venerated and used as an aid to devotion in the churches. So, kaya mo yung kang icon, ang icon usa ka makita ba? Representasyon nga makita nato. Ang idol usab kung atong abrihan sa dictionary. An idol ato naman itong gihatag ganiya sa 8:4 sa unang Korinto nga it is a representation of not real thing, no? Usa ka dili tinuod nga butang. So masabot nato nga ang icon is a representation of a real thing. Wala makakita tag mga picture, no? Mga imahin sa mga santos, gitawag nato kining mga icon, no? Mga icon, larawan o icon. Pero kanang idol, mo na Dios. O diyan kinato ang mga larawan nato, gitawag nato dig mga icon, no? Mga representasyon sa mga tinuod nga mga butang o mga tao, mga balaan sama sa mga santos. Pero kanang idol is a representation of not real thing, no? Mga dili tinuod nga Not butang. real. Correct. Sama sa atong gisgutan ganiya silang Baal, Astor. Zeus, wala yun. Asteroth, wala yun. Never existed. Bugna rasa hunahuna sa tao. Pero sila Maria, na-exist man. San Jose, San Juan, San Pablo, naaman yun. Ang dili sama sa mga Diyos-Diyos nga mugna. Unya, doon ay laing objection no? Sir Docs and Brad JV, no? Ilhanan ko, no? Ilhanan nga giila nga isip Dios kini mga rebolto kasama sa pagluhod sa tubangan nini, pagbaw, no? Pagyukbo sa tubangan nini ug paghalok, no? Paghikap-hikap, no? Wala siya nga klaro ni ana nga nagyukbo, nagluhod, naghapa pagayon sa tubangan. Dili ba da igo nga basihanan nga kining mga Katoliko nagsimba og Dios sa mga larawan nga inyong giingon nga mga santos? Brad Joven, natay i-share ana usa nato ka experience. Pagadto nako og Bohol dito sa plaza sa Bohol. Doon na yung usa ka bata, no, nga nagdala siya og Biblia. Nangutana siya. Ingon siya nga ngano mo mga Katoliko nagluhod mo og
pag-ampo ninyo, nagluhod mo at tubangan niya ng mga larawan. So, di modo sa inyong pag-ampo, kanang inyong giatubang mo na inyong Diyos. Mo na giilan inyong Diyos. Mo na giingon nato nga misrepresentation, no? Tungod kay sayod kita nga ang Katoliko nga nag-ampo at tubangan niya ng mga imahe na to, no? Mga icons. Wa man siya ingon nga kana Dios. Wa man nato simbahan nga ingon nga Dios. Sa muna nga sa diha nga akong gibalik ang pangutana ngadto kaniya, buot bali mo ipasabot igsuon medyo batanon pa mga 16 anos. Buot bali mo ipasabot nga kadang pag-ampo nimo kung mag-ampo ka dito sa inyong simbahan unya niluhod ka at tubangan niya ng haligi. Buot ba na kung sabton nga kanang haligi nga imong giatubang mao na imuhang Dios tungod kay nag-ampo ka tubangan niya na. Midumili usab siya. Sa adili pod. So mao nga usa na sa mga misrepresentation. Meaning to say nga ang ilang claim nga tungod kay ang Katoliko sa pag-ampo nagatubang sa icons, no? Sa mga representasyon sa mga balaang butang unya mo pa kanaog sila hukom nga kamo mga Katoliko saypan tungod kay sa inyo pag-ampo nagatubang mo mga larawan unya kanang mga larawan inyo nang giilang Dios mo nay nakalami nila no kay ilang ipahid ang ilahang pagsabot nganhi kanato pero sa tinuod ay wa man gitudlo sa Iglesia Katolika nga kanang mga icons mga balaang imahe na to, mga istatwa, Diyos. Wala tayo pagtulo na. Wala na siya sa atong credo. Wag yun apil sa atong credo ba nga. Nagatuog kami nga kanang mga icons o kanang mga larawan. Diyos na sila. Wala ta. Di sila makakita ni ana. Pero, mao may ilahang itawag na to og perception. No? Perception. So, pero atong matubag na nga, sayop ang ilang perception. Tungod kay sa dihang gibalik na to, usbon na ko Brad Jubin ang maong pangutana nga sa ato pa ako sang sabton dihay nga matagatubang nimo si pastor nimo na nagtindog atubangan, nagwali o niya pag-ampo ninyo, niluhod mo ako bang ingnon nga si pastor na nimo ang imong gisimba tungod kay nagatubang kaniya sa imong pag-ampo. Nagdumili sab siya. So, paigsuon mo nang kinahanglan nga kini mga objection sa ato ang mga kaigsuonan na kung atong gamiton o mayong panghuna-una, mayong pagsabot medyo matawag nato misrepresentation no nga pagpamahid sa ilahang mga nakita, ilang mga nasabot pinagi sa mga i-practice diha sa simbahang Katoliko. O niya ato naman tong na panghimugatan Brad Jubin nga wa nato gitudlo nga ang Katoliko magsimba niya na tungod kay ang atong gisimba mao man ang Dios nga labing gamhanan. Brad Jubin, tinuod ka na no Sir Docs mao kung gani nga sakto kay itong termino nga it's only a misrepresentation. Kumbaga wa nila masabti ang tumong no. Kay gani si Pedro usab no dinhi sa buhat 9:40 niluhod man pud siya og nagampo sa usa ka patayng lawas. But ba natong pasabton nga si Pedro nasimba sa buong patayng lawas? Tungod kay niluhod siya. Tungod kay niluhod. Tungod kay nagbaw. Unya sa dinhi sa ato pong mabasa sa Isaias 38:2 no. Atong natawon gala aron nasabtan nato no. 38:2 nagingon, then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. No? Niyokbo si Hezekiah, no? Nagluhod at tubangan sa pader. Buot ba nato pasabton nga iyang gisimba ang pader? Sama sa example ganina ni Sir Docs nga nagluhod sa tubangan sa haligi, no? Unya si Jacob no dinhi usab sa Genesis Genesis 33 versikulo 3 atong basahon. Morning nakasulat,
And he passed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. No? Si Jacob niluhod usab kapito. Tubangan ni Esau. Wato na tong sabto gisimba ni Jacob ang iyang anak na si Esau. No? O niya dinhi usab. Dinhi usab sa ulahing nga bersikulo sa unang hari, no? Unang hari 2:19. Atong basahon nga si Solomon, no, niyukuran sa harap ng kanyang inang si Bathsheba. Bud ba natong sabton nga kanang klase sa pagluhod o tanang klase sa pagluhod? Gila nimong Dios nimo ang imong giluhuran? Sir Docs. Pero by the way, Brad Joven, ang pangutana nila, naabog jud tayo mabasa sa Biblia nga nagluhod at tubangan sa larawan. Masaya tayo katubagan na, bro? Naabay mabasa sa Biblia? Nga dunay nagluhod at tubangan sa larawan. Sa tao, okay ra, no? Kaya dili na siya kuha. Pero sa larawan, naabay tayo mabasa? Nga nagluhod at tubangan sa Sir larawan. Docs, at tubangan sa larawan, naabay Sir Docs mabasa? Nay! Dinita Mga sa panghitabo katong si Shadrach, Meshach ug Abednego, no, nga ang hari dunay kining order nga ang tanan mo simba niadtong gipatindog nilang istatuwa, nagiila nilang Dios. Pero kadtong tulo ka mga Israelita, no, nga wa sila ang ubang mga tao ni yukbo niluhod o kadto sila wa gyud sila niluhod og ni yukbo. Pero unsa ito'y pangutana niya Brad Joven? ang pangutana ni Brad JV, doon na ba'y mabasa nga nagluhod at tubangan sa larawan? Sa larawan. Si Kuan, kadtong mipuli kang Moses nga mao si Josue. Naman na sa Josue kapitulo 7 bersikulo 6, no, nga si Josue mo ba ni Hosea? misimba Josue. Joshua. Joshua 7:6. Besides. Medyo naglag. Si Josue nga misimba nagapa atubangan sa arka, no, kadtong arka. Din diha ang larawan sa mga kirubin. Kadtong arka, no, alam kong basa usa Brad Juben. Basa. And Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide, and he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Okay. Grabe, So, Joven, unang- dili ra luhod, hapa jud. Hapa gyud. Hapa gyud dili luhod ra, hapa pa jud. Hapa pa gyud. Jud di ay mabasa. Na, muna nga ang pagluhod wa nagpasabot nga gisimba gito, pero kana bitag reverence, no? Kana pagtahod out of reverence. So, pagtahod nimo sama pananglit nga kadtong asawa ni Hub giukbuan isip tahod sa iyang pagkababae. Tama na basa sa Hub 31:10. Pero sa ang giisip nga sala, no, sa Hub 31:11 mao man ang gihisgutan sa bersikulo 9 nga kadtong pagpalapaw. So, kita nga kadtong pangutana nga dili na bay nagapa gyud atubangan sa larawan ato timanon nga katong arka dunay larawan sa kirubin si Josue nihapa gyud gani atubangan sa, no, gikisi niya iyang sapot o aron lamang sa pagtahod paghatag pagtahod niya atong arka. Kanya nakasala ba si Josue? Wala. So sa dihang pagluhod niya, paghapa niya tubangan niadtong arka nga dunay larawan sa mga nga gikulit, no, sa kirubin, wa siya makasala. Sama sa hunahuna sa atong mga igsuon nga absoluto nga pamasangil nga kung ang tao mag-atubang sa usa ka balaang butang sama pananglit sa ato ang mga icons, no, sa mga santos. So, pero diha sa Biblia ato nagtimaan nga dunay mga pagyukbo. So dili tanan nga pagyukbo pagsimba. So atong conclusion na Brad JB o Brad Jobin
dili tanan nga pagyukbo pagsimba, no? So ang nakalami ining sa Katoliko ta kay mas lalum ang ato ang vocabulary ba, no? Kanang pulong pagsimba usa ka generic term. Doon natay veneration, meaning pagtahod, no? Pagtahod o ang pagtahod isip usap ka pagsimba, no? Pero ang alang sa Dios mo na gitawag na to adoration, the highest form of worship, adoration. Unya sa pinulungan na nga kuan latria, no? Latria, no? Manang ang word nga idolatry, na simba sa Dios. So, idol ang imuhang gisimba sa ka idolo, dili tinulga Dios. Muna nga ang latria nga pinulungan katumbas niya na adorasyon, nga ang pagsimba niya na Dios lamang ang simbahon. Kanang simba diha katumbas niya na is adoration. Kadto mga pagtahod nato, mga pagyukbo sa mga balaang butang, balaang icons, mga representation of our saints, no? Veneration, gitawag nato mga pagtahod, no? Just like kanang bitawng gradation of our vocabulary nga do na gay labing kanang gitawag og pulong nga haom kaayo nga alang lang gyud sa ato ang magbubuhat. Mao kanang gitawag nato og worship or adoration. Kana veneration is still a form of worship, pero dili siya katumbas sa adorasyon. Brad Joven, Doon na pakailaing pangutan na, Brad JV? Atong lantawan sa comment section. Nanausab si naminaw, no? Atong kauban sa Santa Catalina. Si Brad Pyra Dexter, no? Sa San Francisco, Santa Catalina na, no? Atong maestro na. Maestro, Magtutudlo. Ayan siya amin, Brad Joven. Good evening, Sir Docs and Bro JV. Naas sa unang hari, 8:54, matod niya, nagluhod si Solomon natubangan sa larawan nga nagampo. Base niini nga teksto, klaro usab nga nabasa nako ganina sa Ezekiel 41, no? 18 kadto sa 20. Nga dunay mga larawan dito sa palmera sa tao ug sa imahe sa leon, no? Dito nga templo dunay mga larawan apan si Solomon niluhod ditong templo. Wa nagpasabot nga iyang gisimba ang mao nga mga larawan. Tinuod kayo. So, klaro kayo. Klaro. So, kawang ang makaingon kita nga atong doon na pa tayo oras ba, Joby, no? Doon na pa 20 minutos. Okay. Mga 20 minutos pa kay alas 8:11 pa. So, dili makatandog ang maong pamasangil ngadto sa Katoliko dihang ikuridas ba, no? Dahil stereotype nga ang Katoliko nagsimba sa larawan tungod kay giila nila kini nga Dios. Usa ka na ka balikon lang gihapon nato, Brad Jubil, nga usa ka pamasangil o misrepresentation. It is a wrong ascription, no? Kaya bitong wa nato gihuptan apan gipasangil kanato nga kita naghupot niya na. It's a wrong ascription, no? Kaya bitong pagtawag ka nato nga maninimba ta og mga larawan tungod kay larawan gila nato Dios, usa ka na ka wrong ascription. Pagbutang-butang. Pagbutang-butang. So, with due respect sa ato ang mga kaigsuonan sa dili mapunta maghukom nila. Mateo kapitulo 7 bersikulo ayo paghukom aron di ka pagahukman apan o lagi nga ila man tang hukman, no? Nga Katoliko nakasala tungod kay ang larawan gisimbi nila ingon nga Dios nga gidili maunta matud pa sa bersikulo nga Exodus 20. Awan sila kabantay nga Exodus 25 da gitugot mo sa Ginoo ang paghimo og larawan.
Si Brad Paras, Di ko no? makasulod. Dili siya kasulod. Karon pa siya Nauli ka na mapatibag. sa. Aniya, doon na po, doon na pa laing, doon na pa pamasangil, no? Asa mabasa ng inyong mga larawan. Sama sa Santo Niño. Kung masahon ning usa ka in Espanyol. Wa sila, malimot sila. Nalimot sila nga kaning Santo Niño dili kini kuan, binisaya. Brad Juben. Brad Juben. Sir. Ang ato ang mga kaigsuonan, no? Sa di pa nato itubag kay sayod banta nga ining pulong magud nga Santo Niño o sa Binisaya balaang bata. Medyo kabus sa bokabularyo ang siguro atong mga kaigsuonan makaingon ta tungod kay ang kini bitong ana apa ka naghupot sa kanang gitawag nato usara ka pamaagi nga imong tuuhan baka namin ka nga literal no na it's by letters but without application of the general knowledge no nga matagpulong nga atong hikatunan ato sab kining sabton unya ato bagayod kini na sabtan sama pa lang litong tang Santo Niño katumbas kini sa balaang bata si Brad Juben alayon ko. Ang mabasa nini no sa Lucas 1:35 sa Espanyol no. Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Kung sa Binisaya pa ang anghel mitubag mukonsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios, Hijo de Dios. So, Hijo de Dios. Ayun na ay mabasa. Unya. Pero ang sige Brad Juben. Unya. Ang kuan mo god? Sige. Pangutan-on ni sila no, Sir Docs for JV. Doon na ba sila mabasa nga bisag usa lamang ka-opisyal ang statement o libro sa Katoliko nga nagingon nga nagsimba kita mga larawan. Wala usab sila mapakita kay mismo ang atong Catechism of the Catholic Church paragraph 1159 mingon. The sacred image, kaning larawan, the liturgical icon, dili idol, icon, principally represents Christ. It cannot represent the invisible and incomprehensible God, but the incarnation of the Son of God has ushered in a new economy of images. Previously, God, who has neither a body nor a face, absolutely could not be represented by an image. But now that He has made Himself visible in the flesh, has lived with men, I can make an image of what I have seen of God and contemplate the glory of the Lord, His face unveiled. Klaro kayo. Buot pasabot ba bro? Buot pasabot ba anak? Abisan ang usa ka Katoliko nagsimba mismo sa bato o sa larawan, nakasala pa siya sa pagpadudlo sa Iglesia Katolika. Sa pakiusab sa Usa bro, kung ang usa ka Katoliko iyang paglantaw ba nga nagsimba jud siya mismo sa bato o sa larawan, buot pasabot nga bisan siya Katoliko, no? Iyang nakasala siya. Nakasala ba siya sa pagpadudlo sa nakasala jud bisan usa pa siya ka Katoliko. Gani buot pasabot nga wala jud gitudlo sa simbahan no nga simbahon ingon nga Dios. Pero kung ikaw ang Katoliko tig-a kayo kag kuan, imo jud gisimba, nakasala ka. Kung wala man nagitudlo sa Iglesia Katolika, wala gitudlo nga simbahan pero imo man ang kuan, imo gisimba. Patubago na to ang kuan. Patubago na to Brad JV no? Sala gina siya. Patubago na to Brad JV og nakasala o supak ba sa Biblia sa supak ba ang atong pag-venerate no sa mga santos diha sa commandments. Ingon ang tubag sa Catechism sa atong doktrina no. Catechism the Catholic Church paragraph 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image
passes to its prototype. No, kapariha, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Tinaw kayo. Sir Docs? Yeah, tinod kayo na, no? Sa Catechism of the Catholic Church, to, nga 2110 to 2114, no? Una nga, akong balikon, these are serious charges against us now, and are completely unfounded. Let us be clear that Catholics absolutely, I'd like to underscore that, Brad Jubin, Catholics absolutely do not worship statues or images in any form. Worship is reserved for God alone. Idolatry in any form is absolutely condemned. That is, kung ibasa nimo sa Catechism of the Catholic Church. No? It is spelled out clearly. And anyone who suggests otherwise is mistaken and seriously misrepresents the Catholic teaching. Buot na kay pasabot, Brad Jubin, nga usa ka na ka seryoso nga pamasangil nga nganhi ka nato. Unya mo nay dili nato madawat, no? Dili nato madawat tungod kay usa ka na ka dili maayo nga pamasangil. Tungod kay una, klaro nga ang Katoliko wala tudlo nga mosimba, no? Wala jud. Brad Jubin? Wala tudlo nga simba mo ana mga estatwa o mga imahin, ha, bisag unsa, wa na siya gitudlo. So because ang panudlo sa simbahan is worship is reserved for God alone. Nga ang atong simbahon diya sa gitawag natong latria, pagsimba to God alone. So idolatry in any form, bisag unsang forma nga simbahon, that is absolutely condemned. Wala na gitugutan sa simbahang Katoliko. So, kung dunay uban nga moingon nga pwede ra simbahon, pwede, that is a mistaken stand, no? And seriously misrepresenting the Catholic teaching. Una nga, I am underscoring the word misrepresentation, false ascription, nga mga butang nga ipasangil kanimo nga wa naghupot og kamatuoran, no? Mao na nga ang ato ang mga eksperyensya balik nato ngadto sa ato ang mga nahibalag nato nga kun ibalik nato ang pangutana, ang ilahang mga pagpasangil sa Katoliko mahiugnok sila, Brad Jubin. Maingon sila nga tuod, no? Nga sa akong pagampo nagatubang ko og haligi. Wa man ako ilahan ng haligi nga akong Dios. Sa akong pagampo nagatubang ko og lamisa. Nagatubang ko og mikropono. Buoti pasabot nga nagatubang kag mikropono. Gisimba nimong mikropono, wala. So mo nay mga misrepresentation. Once and for all, anyone who suggests otherwise that is being taught by the Catholic Church is a great mistaken stand, no? And seriously misrepresenting Catholic teaching. Doon ay duha ka pangutanan na lang nabilin ani Sir Docs, no, Brad JV. Sige, Brad Jubin. Ang una is nganong inyo ning giprosesyon, mabasa ba ni sa Biblia? O ang ikaduha, mabasa ba sa Biblia nga mag-ampo kita sa mga santos? Atong masahon kining prosesyon. Then is ikaduhang Samuel 6:13 at 15. And it was so, bro, na ay mabasa na adjud. It was so that when they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced before the Lord with all his might. And David was girded with a linen ephod.
So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the trumpet. Unsa man sa Binisaya ana, Brad JV? Sabisan ka ni Binisaya, sabisan in English, Brad Jubil. Sorry, Brad JB, ha? Yan ang prosesyon. Sige. Oh, it's an English word. Pwede po siya Espanyol, prosesyon, no? Sa tuwa pong Binisaya nga, prosesyon, ragi hapon, imo na magibasa, no? Sa Salmo ba ito ni Miguel, Brad Jubin? Samuel. Isayas, sa Samuel. Pero, dagan kayo na, Brad Jubin, no? Bisan sa Salmo 68, versikulo 24, they have seen your procession, O God, the march of my God and King, into the sanctuary. Your procession has come into view, O God. Alain ko, Brad Jubin. Salmo 68, versikulo 24. They have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King in the sanctuary. Goings ang gigamit nga term. Sa unsa na nga diato sa New International Version, procession ang gigamit. Sa New Living Translation, procession. Kanang goings, simple English, no? Nga masabtan gyapon nato nga magpaglakaw, no? Pag subay sa dalan, where are you going? No? Muna gingon nga your goings, your procession. Berean study King James, they have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King in the sanctuary. So, nagpaing procession, oh my God, my King into the sanctuary. So, masabot na to, Brad Jubin, nga ang pangutana kung anong procession man natang mga doon natin procession, imahin sa atong Sacred Heart, imahin sa atong mga berhin. Sa una sa tanan ka ng pulong prosesyon na as Biblia, no? Kung ano gipangita, literalmente, doon ay prosesyon. O yun ka ng prosesyon, mauman ang gikan sa kalugar, paingon ngadto sa kalugar. Busa, mabasa, they have seen your procession, O God. The march, pagmarcha, no? Oh my God and King into the sanctuary. So busa, na to nga, na mas Biblia. So, kitsa man nga mo lalis-lalis niya na. Correct. Pero, mo lagi nga, ang ilahang gusto nga, kinamitang asaman sa Biblia nga, ang imahin sa mahal nga berhin, i-prosesyon. Wait, kamo ko na itubag niya na, Brad Jobin. Brad TV. Napas Brad TV. Sa docs na si Brad Parash. No? Paras, nakasulod na si Brad Paras. Naka-polo na Atlas. Pastor Escobar. Pastor, mayong gabi. Pastor, mayong gabi. Mayong buntag. Buntag. Mayong gabi, dahil ka na itong tanan. Labi na ko buntag. Bayo pag, bago pa kamataris, Pastor. Lugay kayo, nakasulod ako linya. Hey, Pastor, sa may kaingon. May Napo Sister Janet di ay, no? May gabi, Sister Janet. may tungod na ang atong tema karon nga. Wa ni mo basa nga akong text nga muari ka, dili na akong gamay payag, dili makiliging harian apan jug ta maka-apas sa oras. Walang naduda ko kung hain ka na. Ano ako sa Layong Silangan? Layong Silangan. May tungod na itong isgutan karon nga atong makita nga si Uzias sa diyang gisugo sa Ginoo sa pagguba sa tanang mga monumento nga mga Diyos-Diyos sa ikaduhang hari 23:15 ngadto sa 18. Siya'y wala guba. Nakita sa monumento diya. Ingon siya, kakinsa man ang monumentuwa na sa unahan. Kung dito ba ang mga tao, monumento ka na sa propeta sa Judea. O niya ningon si Uzias, ayaw ka naghilabti.
Sa ato pa dunay monumento nga gilumpag, doon na po'y wa lumpaga. So kanang wala lumpaga diya, muna ang monumento sa mga tawong balaan. Sama sa propeta si Jude. So, ito makita, duha ka klase ang mga larawan o ang mga monumento nga gisgutan sa Biblia. Dili tanang monumento, dili tanang larawan, Dios na dayon. So, ato makita sa maong bersikulo, kapitulo diya sa Biblia. Sa ikaduhang hari, kapitulo 23, bersikulo 15 ngadto sa 18. So muna akong gamay paambit, Brad, may tungod sa mga larawan, sa mga balaan o larawan sa mga Diyos. So muna ko, dili tanang larawan, dili tanang monumento, Diyos. Kay maapil ang monumentong Rizal kung Diyos tanang monumento. So diha, naiwala giguba, naapoy gipaguba. Ang gipaguba, monumento o larawan sa mga Diyos, apan ang monumento sa balaan, ng propeta sa Judea, wala iapil o guba. Muna akong gamay paambit, Brad. Radyo Ben? Unya doon na pala yung pangutana, no? Si Sir Doc sa Baras kaning doon na ba unsa may katubag nimo anang pagprosesyon sa mahal nga birhen? Nakabay mabasa na sa Biblia, Brother Paras? Ana kayo sa Biblia nga ang larawan sa anghel nga gipabuhat sa Dios. Diya sa mabasa nato sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa katapusan. Na ila yung giprosesyon ang maong larawan sa anghel nga gipabuhat sa Dios. Aman sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa katapusan. Diyan agad iniyaga-yaga diya, Brad. Nay usa ka babae diyan nga ni katawa nasilutan na noon, wa na noon makaanak. No, sa maong kapitulo bersikulo sa Biblia sa ikaduhang Samuel chapter 6 verse 1 abot na siya sa katapusan. So dili po na to sabton, Brad, nga basta processions dalan giisip na nga Dios. Kung mao na ang argumento nga i-positions dalan, giisip na nga Dios, kana di ang si Presidente Duterte position man as dalan, parada man sa dalan, Dios na day na siya. Kana mga kandidata sa pageant, Miss Bayawan, Miss Dumaguete, iparada man po na sa dalan, isuri mo na, di ba, Brad? Na kana ilang isakyan gani, dekorasyonan pagani nag mga bulak o upat pa. Nga, giisip na ba na sila nga Diyos tungod lang kay giparada sa kadalanan? Dili. So, depende sa nagprosesyon. Mausad na ang atong pagprosesyon sa mga balaan nga mga larawan, sa mga larawan ni Birhen Maria. Isip lang na siya usa ka pagtahod o pag-ilan na kini usa ka balaan. Sama sa gibuhat sa mga taga-Israel diya sa 2 Samuel chapter 6, no, verse 1 abot sa katapusan. Mausab sa Josue kapitulo 6 bersikulo 4 ngadto sa 9. Nagprosesyon usab sila. Nagprosesyon nila ang larawan sa Kirubin kon anghel. So, biblical na siya, Brad, ang pagprosesyon. So, akong paambit gamay, Brad. Salamat, Brad Paras. Brad Jubin, napa? Baka idugang, Brad Jubin. Oh. So, by the way, brothers, no? In conclusion, ging klaro, no? Sumara sa inyong mga tubag nga wala kayo gitudlo sa Iglesia Katolika nga simbahon ang atong mga balaan nga larawan. Simbahon ingon nga Dios. No? So, mao na siya klaro o nga pagpanudlo sa Iglesia Katolika. Tama ba? Kanya kabahin ni Tama kayo, Brad. Kanya kabahin ni pagampo, no? Doon na po tayo mabasa niya, no? Sa Pinadayag 8:3. Nga nagingon, and another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. No? Nagdala ang anghel. Brad Jubin. Yes, Brad Jubin.
natay itugang ni adtong prosesyon kay ini mga larawan nato ang pangutana ganiha kining larawan ni Virgin Maria, larawan sa ato mga patron o mga santos. O nya, mayon sila nga nabas Biblia nga iprosesyon na. Kaya mo to, klaro kayong tubag ni Brad Paras nga biblikanhon ang mga gibuhat sa Katoliko. Kinsa may nagsugo niya na ang ato yung Ginoo. Na ipruiba nato ana niya sa Salmo kapitulo 118. Alayo ko Brad Joben? Asa to sir? Sa 118 sa Salmo? Salmo 118 versikulo 27. God is the Lord which hath showed us light, bind the sacrifice with cords even unto the horns of the altar. Pero sa Bisaya, Brad Joben, atong basahon, si Jehovah mao ang Dios. Natay Bisaya diya, Brad Joben? Salmo, atong basahon. Atong para maklaro nino. Asa nito? Salmo 118 versikulo 27 maninggingon, ang Ginoo mo ang Dios ug maayo siya kanato, pagdala kamo mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang kasaulugan, pagmarcha kamo libot sa halaran. So kano pagmarcha Brad Joben nagyod sa Salmo nga si Jehovah nga mao ang Dios o naghatag siya kanato og kahayag diri sa bersyon nga bag-ong hubad no, kalibutanong hubad ningon diri si Jehovah mao ang Dios o naghatag siya kanato og kahayag. So unsa man ang kahayag nga gihatag kanato? Ining pagsabot nga ningon siya, dayan-dayanin ninyo ang mga parada sa pista. Timana nato mga Brad Joben nga kining mga icons sa mga balaang nato, sa mga santos, ato na silang iprosesyon panahon sa fiesta, no? Klaro kayo Brad Joben rin, dayan-dayanin ninyo ang mga parada sa pista, uban sa mga sanga, hangtod sa mga sungay sa halaran. So, paingon nga to sa halaran, doon na tayo prosesyon, o busa, biblikanhon ang maong gibuhat sa Iglesia Katolika. So katumbas niya na ko ng simbahan nga dunay martsa gikan managdala og kining gilibot pinaagi og mga den uban sa mga hangtod sa mga sungay sa laran. Busa maklaro nato Brad Joben, Brad GB, Brad Paras nga bisan gani ang mga bersyon no nga niya sa laing mga pagtulunan nga wa nila buhata usa ni sa mga bersikulo nga atong gi-present kadto sa atuang igsuon tungod kay igsuon nato nga saksi kani adto apan balik siya nga rin sa Iglesia Katolika tungod kay nakabasa siya niini nga wa man di gidili kining pagparada sa fiesta, kining pagprosesyon, no, marcha na dekorasyonan man gani, no? Mag-dekorasyon kita, dayan-dayanin ninyo ang mga parada sa fiesta. So doon na fiesta nga doon ay dayan-dayan nga atong pagprosesyon uban sa mga gila nato o gidawat nato nga mga balaan nga sama sa icon ni Virgin Maria sa atong mga patron o mga santos. So katumbas niya na si Jehovah mao gayud ang Dios nga nagahatag siya kanato og kahayag. Kung kahayag na ang giingon sa Biblia, kinsa man ang atong mga kaigsuonan nga magdumili niya na og moingon nga kana siya kangit-ngit nga kung ang Ginoo pabuton matud pa sa gibasa nato 118 Salmo versikulo 27, ang Dios gid moingon nga kini siya tinatag ka nato nga kahayag. Mao ang pagmartsa, pinagig dayan-dayan, panahon sa fiesta. Busa, doon na tayo atong natubag ang maong pangutana sa atong igsoon. Brad Joben, Brad GB, Brad Paras. Kay, kuha naman ta, no? Nabot naman ta sa ato ang oras. Alsot kay media.
Sir Doc, on end na ba ta? Mo end na ba ta? Kini permiro nato kita sa Brad Paras nga permiro nato ning ato niya maningkamot Brad Jubin nga matag Sabado gikan alas 7 ngadto sa alas 9 siguro mga 2 ka oras ang atong i-google niya atong programa Brad Jubin kung okay ra ninyo. Okay ra No, kayo. Sabado. Oh. So manginaot kita nga Okay lang makapil lang uban sir. Murag mo sulod si Brother Troy Davis. Brad JV. Actually ako siya gitagaan sa link ganiha pero nausab ba ng atong link mo nang medyo wala siya ka-follow dagay nato no. Pero nakasulod siya. Sa sunod higayon Og minsan makasulod pod si Kuan Brad Woodrow. Okay ra. Ato pasulod sila Brad Woodrow. Si Brother Dexter Pyra katong maestro sa Santa pwede to siya mosulod no. Pwede siya mosulod. Kanya maginaot ta akong mga pag-ampo Brad Jubin no. Atong basihan diya sa kahibalo nato mangayot ta sa Ginoo og dugang kahibalo atong mabasa diya sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5 1:5 nga kung kulang kita sa kahibalo mangayo kita sa Ginoo og siya magahatag kanato. Unya diya sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 nga diya sa ato ang pagpangayo sa 5 diya sa 6 kinahanglan walay pagduda sa walay paghunong unya kini siya pinaagi gayud sa pagsalig no, always trust, no doubting, no wavering, always trust. Diya sa atong kahibalo maningkamot ta nga atong pagtuon Brad Paras no, daghan pa kita kayo mga asin nga pagkakanon Brad Joby kini atong programa nga tubag sa Katoliko maningkamot ta nga ang tanan unya nga mga pangutana atong matubag. Salamat dai kay Brad Paras. Nakasulod siya, nakasulod si Brad Paras. Dayon naot nga sunod Sabado di na ni mo Sa absent. may atong isgutan sunod Sir Doc, sunod na Sabado sa atong isgutan. Siguro may isgot ta og tradisyon og kabahin sa Biblia mga pagtulunan tungod kay ang basta ang tema nato about tradition. Biblia o isa rin sa mga Biblia og tradisyon kay it's a mistaken word no, it's a basic word yet very deep and unsay naa sa Biblia unsay stand sa Katoliko tungod kay kini siya medyo dunay sayop nga panghuna-huna niya atong makurihan. Radyo Ben Aniya dere na natapos no ang unang hugna sa atong programa Tubag sa Katoliko.